Kamusta Sagittarius? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung anong nangyayari ngayon na connected sa future mo. Alamin natin dito sa card na ito kung ano yung dapat mong isipin or ano yung dapat mong gawin. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Itong card na ito ang nagsasabi na yung angels mo or guides ay pinoproteksyonan ka. Ginaguide ka ng spirit guide mo para magkaroon ka ng kaalaman at saka alam mo din kung ano yung journey na tinatahak mo. Kung kinakailangan ng changes sa buhay mo ay ito yung mangyayari para maunawaan mo kung ano yung tamang landas mo. May mga good fortune at saka infinite or walang hangganan na possibilities. Yung swerte or abundance na mangyayari sa buhay mo ay hindi lang naman patungkol sa karir mo o kaya negosyo. Patungkol din sa feeling. May isip mo na sa nangyayari sa'yo ngayon, imposible na manavigate mo kung ano yung swerteng darating sa iyo. Kasi yung mga challenges na nai-experience mo, ang isa sa dahilan para makamit mo yung imposible. Alamin pa natin ang iba pang detalye gamit naman itong tarot cards. Nine of Cups, Page of Cups at Four of Wands. Sa mga cards na ito ay pinapakita na ang gusto mong mangyari sa buhay mo ay yung meron kang sapat. Pinapakita rito yung contentment na nangyayari sa buhay mo. Ang ilan sa inyo, nagamit mo yung talent mo, talino mo, ang iba nag-aral pa para lang makamit yung mga goal mo sa buhay. Ang ilan sa inyo sa career, mas pinili mo magtrabaho sa ibang bansa. Ang iba naman, may posibilidad na nasa ibang bansa ka o nasa Pilipinas pero nasa bahay ka lang. May mga ginagawa kang negosyo na ipinapadala mo sa iba't ibang lugar. Sa career at negosyo, nagiging maganda yung takbo nito. Nagiging maganda rin yung kita mo. Kumaga, continuous, nagpapatuloy. At saka malakas din yung kutob mo. Nagagamit mo ito sa mga decisions mo. Para sa ilang single, yung potential person ay patay na patay sa iyo. Nakadalawang cards na parang nagayuma mo yung person, na hindi ka niya maalis sa isip niya. At pakiramdam ng person, natupad na lahat ng pangarap niya, simula nang makilala ka. At dahil sa pursigido itong potential person, soon magkakaroon kayo ng relasyon. Mararamdaman mo kasi yung sincerity ng person. Ito yung additional card, Ace of Swords. Ibig sabihin nito, may mga sitwasyon sa buhay mo, lalo na yung mga magagandang nangyayari sa buhay mo, hindi mo inaakala na mangyayari ito. Ito yung regalo sa'yo ng universe dahil sa
mas pinipili mo yung tama. Pinairal mo yung pasensya kahit na may mga sitwasyon na nahihirapan ka na. Maraming paraan si God na para maibalik sa'yo yung mga kabutihang nagagawa mo. Sa mga nasa relationship naman, sa tuwing may magandang nangyayari sa buhay ng person mo, ang gusto niya i-celebrate nyo ito, na kahit sa simpleng paraan. Kasi base sa mga cards, lumalakas yung loob ng person mo dahil sa iyo. Sa kakasalita, nakakalimutan ko na yung gagawin ko. Nahati ko na pala kanina At ang advice ng cards, napaka-importante ng oras sa relationship. Ito na kasi yung panahon na para maging stable at saka payapa yung relasyon nyo. Kaya kailangan mag-focus na mas lalong maging loving at saka tuloy-tuloy ang relasyon. Dito sa mga cards na ito, lalaki ang tinutukoy. Kailangan ng maraming communication pero hindi debate. Kapag merong sitwasyon na hindi mo kaya, mas maigi na magkaroon ng space. Ipagpaliban mo muna. Hanggang sa ma-relax na yung emosyon mo. Kasi ang magiging resulta kapag napangunahan ka ng emosyon, yung mga taong sumusuporta sa'yo, iiwasan ka. Kailangan mo nga ng suporta. Para makakayanan mong malagpasan yung mga hindi magandang nangyayari sa iyo. Sa financial, ang advice ng mga cards ay kung gusto mo mag-invest o kaya magnegosyo, simulan mo muna sa maliit. Para malalaman mo kung effective ba yung sinisimulan mo para makapag-isip ka ng next plan. Kahit kasi maliit or malaki yung napagkagastusan mo, kailangan mo ulit gumastos. Mauubusan ka ng financial at saka meron ka pang kakailanganin na financial para matugunan naman yung ibang responsibilidad bukod sa investment o kaya gustong simulan na negosyo. At saka yung sinimulan mo na maliit na negosyo or investment, yun yung mas malaki yung chance na mapaunlad mo. May reward yung effort mo. Para sa ilang single, kahit gusto ka ng potential person, gusto pa rin niyang malaman kung ideal partner ka. Itong 7 of Pentacles ang nagsasabi na hindi nasasayang yung lahat ng effort mo kung patungkol man sa career, sa negosyo or love life. Kasi meron pa rin tong magandang koneksyon sa future mo. Magkakaroon ka rin ng realization kung bakit nangyari yung mga hindi magandang sitwasyon sa buhay mo. Malaki yung magiging parte ng nangyayari sa iyo ngayon sa future mo. Ito yung magiging dahilan ng success mo kaya huwag mag-give up. Ituloy ko na para sa mga single na yung potential person, may maikukwento ka sa kanya tungkol sa nakaraan mo. Hindi kanya pipilitin na mag-heal agad pero tutulungan kanya na maging happy yung connection yung dalawa. Ito yung alphabet na sinaunang letra. Ang Wunjo. Nakabaliktad itong rune na ito na ang ibig sabihin, pinapayuhan ka na bago magkaroon ng desisyon kung alam mo nang may red flag sa situation o kaya sa relasyon, huwag mo nang ituloy kung ano yung magiging connection nyo.
Itong Ingus naman ang nagsasabi na merong changes na mangyayari sa buhay mo. Pwedeng sa trabaho, sa negosyo, or connection sa person. At saka ayaw mo din ng mga negatibo na sitwasyon o kaya koneksyon. Sa pag-iwas mo nito, mas nakakatulong sa kalusugan mo. Itong Manas naman, naka-4 na words ka na para sa teamwork. Kasi di ba nga nabanggit sa unang card na pinapakiramdaman mo yung bawat sitwasyon. Yung feeling mo yung sinusunod mo kasi tingin mo may mga mabagal na progress sa buhay mo na kailangan mo din ng tulong or idea ng iba. Para sa mga nasa relationship, ready ka na sa commitment. Kaya ang gusto mo yung relasyon na pangmatagalan at saka maraming communication. Pero minsan may mga sitwasyon na hindi mo rin maintindihan yung person mo kung bakit moody siya or hindi kayo nagkakausap. 333, encouragement. Itong angel number, connected na ito sa sinabi ng tarot cards na yung mga taong sumusuporta sa'yo, kailangan mapalapit sa'yo. Huwag gamitin yung emosyon para hindi sila lumayo. Yung ilan kasi sa dahilan kaya nagkakaroon ng problema sa relationship dahil na rin sa naapektuhan yung emosyon sa mga iba't ibang nangyayaring negatibong situation sa buhay. Meron kasing person na nawawala yung pag-asa kapag di maganda yung career, negosyo, or financial. 5 of Pentacles, Queen of Pentacles, at 8 of Wands. Yung mga nangyayaring negatibong sitwasyon sa buhay, hindi naman yan pangmatagalan. Sa family, sa person mo, o kaya sa katrabaho. Kung hindi maganda yung araw mo or feeling mo unlucky ka, merong sitwasyon or person na magdadala sa'yo ng swerte na para mabalanse yung mga nangyayaring mahirap na sitwasyon sa buhay mo. Sinabi na sa naunang cards na kailangan ng patience kasi kung ano yung para sa'yo ay darating. Kaya yung mga taong unang sumuporta sa'yo sa panahon na wala ka at kahit meron ka na, sila yung pahalagahan mo. Ang ilan sa inyo sa kalusugan, meron kang sakit na nahihirapan kang gumaling, ang iba naman, stress, at saka yung kawalan ng pag-asa. At dahil sa pinakita na rin sa mga naunang cards, kailangan mong magpahinga. Yung sakit na dumapo sa iyo, sign na yan na kailangan healthy na yung kakainin mo at saka healthy na yung lifestyle mo. Para magkaroon ka na ng unti-unting recovery. Yung pag-iisip ng negatibo ang mas lalong makakasira sa kalusugan. Kaya iwasan ito lalo na kung may sakit ka na nahihirapan kang gumaling. Mapalad ka pa rin kahit na meron ka ng maintenance, umiinom ka na ng gamot kasi tinatablan ka. Yung iba nga hindi na pwede. Alamin muna natin yung additional card. Itong The Mouse, di ba nabanggit nga kanina na kung meron kang sisimulan, simulan mo muna sa maliit. Kailangan mong mag-focus para ma-achieve mo yung mga maliit na bagay o kaya challenging goals. Ipagpatuloy na maging alerto, makibagay at saka yung maging maparaan. Kasi inuulit lang ng card na ito na yun yung paraan para makamit mo yung tagumpay. Para sa ilang single, yung potential person,
Hindi kanya pipilitin na makipagrelasyon sa kanya pero willing siya na maging kaibigan mo. Ano man ang gender ng person mo, ang gusto niya, siya yung maging responsable sa relasyon nyo. Kapag hindi umaayon sa kanya yung kapalaran, nagiging moody siya. Kahit ganito siya, yung love niya sa iyo ay nananatili. Cancer, Libra, Aries, Taurus, Gemini, Pisces at Aquarius. Ito yung ilan sa zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Pwedeng hanggang dito makaresonate ka or hanggang tarot cards lang. Ito naman yung letra na posibleng andito yung letra ng pangalan mo o letra ng pangalan ng person mo. D, S, A, X.